Tayo po ay nagbabalik sa Nego Talk at kausap pa rin po natin si Miss Solita Agustin of RSJ Candle Factory in San Ildefonso, Bulacan. Diyan po kayo matatagpuan. Pero saan po matatagpuan ang iba ninyong, may showroom po ba kayo or for those who are interested to see your products, meron po ba kayong available na pwesto? Sa ngayon, ang bali showroom namin sa bahay lang talaga. Okay. Pero dahil supplier kami ng National Bookstore tsaka Pandayan Bookshop, pwede silang makakita ng candles namin doon. Okay, so yung nakikita po natin dyan sa National at sa Pandayan Bookstore, RSJ. All branches. All branches. So nationwide po ang ah. RSJ Candle Factory. Okay, so going back po dun sa naiwan nating tanong kanina, discussion natin kanina, paano po natin malalaman kung ang binibili nating kandila ay of good quality? And that is one of the reasons kung bakit nagtagal ang inyong negosyo, no? Because you ensure the quality of your products. Sa totoo lang, pag hindi pa natin nagagamit, hindi pa natin masyadong malalaman. Okay. Pero ang isang technique dyan, pag hinawakan mo, mas mabigat yung... Okay. Makakabili ka, Yun. makakakuha ka ng candles of the same size, pero mas mabigat yan. Dahil po mas siksik ang wax? Is that the reason why? Actually, hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila eh. Okay. Na, Pero kayo po, what makes you confident na good quality po yung ginagamit niyo? Nasa quality po ba ng wax? sa Or hardener. Sa hardener. May mga tinitimpla natin ng mga, kasi may mga materials na ginagamit eh. Okay. Ano po ba ang basic ingredients ng paggawa ng kandila? Paraffin wax. Paraffin wax. Oo, and then yung hardener niya, polyethylene wax. Okay. And that is... Ang paraffin wax, may mga klase-klase din yan. Merong, yung melting point niya. Okay. Oo, doon So, tinitignan. ang melting point niya, kung mas matagal po ang melting point Mas niya, maganda yung good kandila. quality. Good quality. Para mas magtagal po yung kandila, no? Tapos kung gagamitin mo yung tamang timpla ng polyethylene wax, mas magtatagal yung kandila. Okay. Minsan pagka All Saints Day, talagang titignan namin sa cemetery sa amin, lumalakad talaga kami. Makikita mo talaga yung kandila ng mga nakayuko na, yung sa amin, diretso-diretso. So may factor din po yun sa pagyuko ng kandila. Yung hardener. Medyo, dahil malambot. Malambot. Minsan nga po, pag mainit lang yung panahon, tapos nakastock yung kandila sa drawer, pagbukas ng drawer, medyo Baluktot na. So, ibig sabihin, that is medyo hindi good quality, Hindi medyo good poor quality. quality. Okay. So, there is a reason why mas may kataasan din ng presyo ang mga good quality. Kasi mahal yung polyethylene wax. Oo. Okay. And yun po ang napag-aralan ninyo sa TLRC when you were, nung kaka-transfer pa lang po sa inyo ng negosyo. At hindi lang yun, pagka gumagawa kami ng kandila, every year, tinetesting namin. Okay. Kaya kung pupunta ka sa bahay namin during yung production time namin, maraming nga dali nakasindi. Nira-random checking nyo po yun. Nagsisindi kami ng bawat para malaman namin tama ba yung wick niya, yung timpla, talaga bang ganun, So, madali ganun bang po matunaw. pala yung method of quality control pagdating sa kandila, no? Sisindihan mo talaga. Yes. So, kahit brown out, gumagana pa rin yung factory nyo dahil talagang magsisindi ka lang ng kandila, go na. Okay. So, gaano po kahalaga, in your opinion? Malaki po ba ang naitulong ng TLRC at saka ng yung mga seminars po ng DTI that you mentioned earlier sa pagpapatakbo ninyo nitong negosyo? Oo naman. Oo. Napakalaki nang naibibigay ng government natin sa ganung bagay. Ang TLRC ang nagturo talaga ng basic procedures. Yung paggawa ng molde, kahit na lang paano marunong kang gumawa ng molde at yung tamang timpla, yung mga basic procedures. And then, ang DTI naman, from time to time, nagbibigay sila ng mga free seminars. Next week nga, sabi ko, meron kaming 3 days na free seminars uli. And that covers everything like from management, marketing, paiba-iba ng schedules. Next week, ang namin, inventory, management, tapos labeling, packaging, branding, mga ganon. Right. So it's not just a matter of knowing yung techniques ng paggawa ng produkto ninyo. You also have to know how to manage the business. So, and then the marketing. Inventory control, something that we take for granted, pero talagang pinag-aaralan Napaka-importante. din. And marketing, tama Marketing, po. No? Okay. So,
Going back to the process of making candles. So, ang main ingredients po niya ay paraffin wax. Paraffin wax. And the Polyethylene wax. ethylene wax. Okay. And then, yung paggawa po ng molde, how do you actually mold the candles into different shapes? Kasi dito meron po kayong star shape, meron po kayong bilog, meron po kayong how do you do that? What material do you... Ang molde natin kasi pwede silang made up of plaster of Paris, yung Escayola. Pwedeng ganon. Okay. Pwede naman na yung aluminum, Okay. pwedeng stainless, pwedeng rubber. Pare-pareho po yun. They all work the same way. Yes, yeah. Okay. Kayo po, ano pong ginagamit ninyo para Sa ngayon, yung plaster of Paris, yung Escayola. Okay. Yun ang That's ginagamit. most effective para sa inyo po. Mas madaling gamitin, cheaper, Cost Ba- efficient. parang ganon. But through the help of the DOST, na enroll kami sa MPEX last mga 3 months ago, nag-introduce sa amin ng yung iron, yung bakal na molder. Bakal? Wow, hindi ba napakataas ng Madali presyo? ang cooling process, medyo mataas, but lifetime naman lang Okay. nun. Hindi katulad ng plaster of Paris, almost yearly nagpapalit kami. And sa bagay, yung mga basic shapes naman ng kandila, they're round, square. Yun na lang yun. Like, nakikita natin dito. It's just a matter of yung iba-ibang color, iba-ibang design. Yung husband niyo po, like, yan, yung creativity niya comes out in the colors. Oo. Ito, napakaganda po, kung medyo zen ang bahay ninyo, pwede ito. Ito for, if you want a bright colored room. Talagang, they add character, no? They add so much character. Mahilig din po ako sa kandila. Talagang they add so much character in the room. Ang pagkakamali ko noon, dahil sobrang ganda, hindi ko sinisindihan kaagad. Kaya lang, there comes a time pala na pag masyado nang matagal, tapos sinindihan mo, nagbabago po ba yung quality nun? Or, I don't know inattribute ko po yun sa tagal na hindi ko sinindihan. But I don't know kung medyo yung quality din hindi ganun kaganda. Pero, will there be a difference kung medyo matagal na siyang hindi nasisindihan? Wala. Okay, so wax is wax. Wax is wax. Okay. Ilan pong techniques ang ini-employ nyo when it comes to your designs and candle? Itong mga scented candles na to, mag-start yan, imomolde mo muna. And then, itong mga ganitong klase, minamolde siya ng hiwalay-hiwalay. Tapos nililayer-layer? Nililayer-layer niya. Okay. Pinagdudidikit-dikit niya. Okay. Tapos pinapakinis niya. Meron siya mga iba-ibang techniques na ginagawa. Ito ng mga ganito, Ito ang ganda parang marbleized effect. hinahalo-halo na yung mga kulay. Doon mismo sa molde, hinahalo. Hinahalo What do you niya. call this technique? Parang siyang marbleized na effect. Anyway, it's very nice for parang mga spa type na mga rooms or houses, no? So, talagang napakaganda talaga ng kandila. I'm such a lover of candles. Ito naman parang seaside ang theme, no? Mukha pa siyang globe. Ito naman po, ano po yung technique na ginamit nyo dito sa bilog ng mga candles na yun? Minolde din siya sa bilog na molder. Okay. And then, unti-unti niyang idinidikit yung kulay So parang ginaganon. Tapos So, it's pinapakinis niya Okay. Paano po kumikinis yung isang kandila? by scraping. I see. So talagang kailangan may craftsman din Craftsman ang gumagawa talaga, ng oo, kandila. talagang craftsman. It's not just a matter of dipping. No. Pero talagang kailangan may artistic Ang background dipping din talaga. ordinary candles, pong processional lang yon. Pagdating sa decorative candle, talagang kinakailangan ng maraming art sa buhay mo. Yes, labor of love Labor talaga of and love. labor intensive. At no? kung gumawa siya, hindi lang niya basta ginawa. Meron siyang mga kwento sa sarili niya kung bakit ganyan ang kulay, kung bakit ganyan ang design. Meron siyang may mga kwento yun sa kanya. Ang ganda naman. So parang story of your life. Parang And I love this blue, parang oceany or mukhang sky. Parang very refreshing, no? Yung pagka-blue. And yung nagustuhan ko din po sa mga kandila nyo, may mga little accents kayong dinadagdag. Like this one, mga beads. Kaninong idea naman din po yan? Sa husband nyo rin po?
tulong-tulong na kami doon. Kasi pag ginawa nyo, ayan, ayusin nyo. Parang ganun. Meron akong kasama sa bahay, yung helper namin sa bahay, medyo lumalabas din yung kanyang artistic side. Siya yung Wow. naglalagay ng mga ganyan-ganyan. Wow, talagang... Tapos pagka pinakita, ate, okay na ba to? Hindi, ganito, Approve. ayusan mo ng konti pa. Yung mga ganon. Alright. Sharing. Minsan yung youngest son ko, medyo nakamana ng konti sa... Wow, napakaswerte naman. I guess it's really a collaborative thing, no? All in the family. And ang maganda, parang it's such a happy thing to work with, no? Mga kandila. Parang bulaklak din ho yan, eh, no? They're things of beauty and they make you happy too once you light them. But you have to make sure you light them kasi dun yung malalaman yung quality ng kandila. At saka, sayang naman yung kandila ko hindi nila light. At saka hindi kami makakabenta pag ito yung sinindihan. Tama. Hindi maubos. We have to pause for a short break. Magbabalik po ang Nego Talk.